Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kumusta po kayo? Sa Ilocos po. Taga saan po kayo, sister? Ilocos Sur po, sir. Okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon naway kayo ay kanyang ingatan, lahat ng kasama ang lahat ng inyong mga pamilya. Ganon din idalangin po natin sa Panginoon na naway pagkalooban niya ang maikling oras na ito ng maraming kabutihan. Ito po ay tungkol po sa ang usapan po natin ngayon tungkol po sa ano ang masasabi po natin at ano po ang matatawag natin na tunay at totoong tagumpay ng ating mga sarili. Dahil sa lahat ng ating mga pagsusumikap sa ating mga gawain, wala po tayong layunin maliban lang sa paano po natin maipagkaloob, maibigay sa ating mga sarili ang kaniyang totoong tagumpay, totoong kabutihan. Sa madaling salita, para hindi po tayo tumagal sa pagpapaliwanag, ang masasabi po natin na totoong tagumpay at totoong kabutihan ng bawat isa sa atin ay ang kanyang pagsunod o pagsasabuhay sa anuman ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Ito po ay napakalinaw, linaw sa kanyang sinabi sa wikang Arabic, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sa madaling kahulugan, hindi ko linika ang mga engkanto at mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Yung tinatawag na pagsamba sa sino man nararapat magiging Panginoon, sino man ang nararapat sambahin, ay iyon ang matatawag na layunin ng ating buhay. At iyon din ang matatawag na totoong tagumpay ng ating mga sarili na dapat pagsumikapan. Ang problema po, kahit mabanggit o maipaliwanag sa mga tao na ito po ang layunin, ito po ang tagumpay po natin, totoong tagumpay ng ating mga sarili dito sa mundong ibabaw, ay mayroon din sa kanila hindi nila pinapansin. Ibig sabihin ay walang halaga sa kanila. So dahil po sa hindi nila binigyan ng halaga, sila mismo ang naghahanap ng paraan. Sila po ang nag-iisip, sila po ang naghanap ng paraan kung ano ang sasabihin po nila na tunay na kabutihan ng kanilang mga sarili. Kaya mayroon po tayong mapapansin o makikita, malalaman sa kanila na ang kanilang paniniwala sa tagumpay ng kanilang mga sarili ay maibigay nila sa kanilang mga sarili ang mga makamundong bagay. Lahat ng mga bagay na nilalaman ng mundo na ito, kapag naibigay po nila sa kanilang mga sarili, sila po ay naniniwala na ibigay nila sa kanilang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, totoong kabutihan.
Ah, Ngayon, ang pag-usapan po natin, bibigyan po natin ng paliwanag, bakit po mayroon pa mga tao na hindi mahalaga sa kanila ang layunin ng Panginoon sa kaniyang paglikha sa kanila, kundi mas pipiliin pa nila ano po ang iniisip nila na tagumpay, kabutihan ng kanilang mga sarili kaysa kagustuhan ng Panginoon. Ito ay bilang payo sa aking sarili, ganon din sa inyong mga kapatid, mga minamahal naming mga kapatid. Nararapat po sa atin malaman yung mga ilan na mga katangian ng tunay na tinatawag na tunay na Panginoon, tinatawag na tunay na nararapat sambahin. Dahil sa doon po tayo makakapulot ng aral at doon po tayo doon po natin mauunawaan gaano kahalaga at gaano kaimportante ang ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay. Doon po natin malalaman at doon po natin maibabatay. Kapag naunawaan po natin, halimbawa, isa sa mga katangian ng Panginoon o isa sa mga katangian ng Panginoon na ito po ay kanyang ibinigay na katangian sa kanyang sarili, malalaman po natin, doon po natin maibabatay ang ating pag-uunawa na masasabi po natin na ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, ito po ang pinakamahalagang pagsumikapan. Ito po ang pinakamahalagang pagsumikapan. Mawawala po tayo sa dati nating kalagayan na parang hindi po natin binibigyan ng halaga yung layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Mas binibigyan pa natin ng halaga ano-ano ang naiisip po natin na kabutihan ng ating mga sarili. Kung totoosin, ang matatawag na tunay na tagumpay, tunay na kabutihan ng ating mga sarili ay ang pagsasabuhay sa ginawang Panginoon na layunin ng ating buhay. Dahil sa mismo, siya ang nagsabi. At ang Panginoon, isa po sa kanyang mga katangian ay hindi nagsisinungaling, hindi po siya magkakamali. At ang Panginoon, tunay na Panginoon, siya po ang nakakaalam kung ano po ang mga bagay na ito po ay makakabuti sa atin, at siya ang higit na nakakaalam kung ano po ang mga bagay na ito po ay makakasira sa atin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ito po ang sinabi ng Panginoon, ang tunay na Panginoon, siya po ang higit na nakakaalam kung ano po ang makakabuti sa kanyang mga linika, at siya ang higit na nakakaalam kung ano ang makakasama sa kanyang mga linika. Magbanggit po tayo sa ilan sa mga katangian ng Panginoon. Sana po ay ito ay mabigyan po natin ng malinaw na paliwanag para po tayo magkaroon, dahil sa kapag paniwalaan po natin ito, tiyak at sigurado na mabibigyan natin ng halaga ang ginawa ng Panginoon ginawa ng Panginoon na layunin ng ating buhay. Isa po sa dapat po natin paniwalaan sa tinatawag na tunay na Panginoon, tinatawag na nararapat sambahin, ay ang paniwalaan po natin na ang tunay na Panginoon ay siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga linika. Siya ang lumikha sa lahat ng mga linika. Mga linika na doon sa taas, at mga linika na dito sa ibabaw,
ng mundo sa baba. So ibig sabihin, ang mga linika ng nandoon sa taas ay katulad ng trono ng Panginoon. Katulad ng uh, pitong kalangitan, katulad ng araw, katulad ng bituin, katulad ng mga anuman nakatira sa pitong kalangitan, lahat ng nilalaman ng pitong kalangitan, siya po ang lumikha sa kanila. So, yung mga bagay naman na napapaloob po, mga linika na napapaloob po sa baba, ay katulad na natin na mga tao, katulad na ating anuman ang ating nakikita, ang mga hayop, mga puno, at mga iba pang nilalaman ng mundo na ito. Lahat po ito matatawag na ang lumikha sa kanila ay ang Panginoon. Ang Panginoon na nag-iisa. Ito po ay malinaw na sinabi ng Panginoon sa banal na Quran, kahuling-huling banal na kasulatan na ibinaba kay Propeta Muhammad. Sa kanyang sinabi, Allahu khaliqu kulli shay. Ang ibig sabihin, sa madaling kahulugan sa kanyang sinabi, ang Allah ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay na ating nakikita at hindi natin nakikita, ang lumikha sa kanila ay yung Panginoon na tinatawag na Allah. Dahil sa siya mismo ang nagsabi, Allahu khaliqu kulli shay. Ang Allah ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Pati kasama po dito ang ating mga sarili. Kasama po dito ang ating dalawang mata. Kasama po dito ang ating bawat bahagi ng ating katawan. Kasama po dito ang mga pagkain. Kasama po dito yung mga bagay na ating pinapakinabangan dito sa mundong ibabaw. Kasama po dito ang hangin. So lahat po ang lumikha sa kanila ay ang Panginoon na tinatawag na Allah. Allahu khaliqu kulli shay. So ito po ang unang katangian sa nararapat magiging Panginoon, nararapat sambahin, Panginoon na nararapat sambahin. Paniwalaan po natin na siya po ang lumikha sa lahat ng mga linikha. Pangalawang katangian na dapat po natin paniwalaan ay siya din ang lumikha sa maidudulot na epekto. Siya din ang lumikha, tagapaglikha sa maidudulot na epekto ng bawat linika. Ibig sabihin, linika niya ang isang linika at siya din ang tagapaglikha, sa anuman maidudulot na epekto ang linikha na ito. Allahu khaliqu al-athar. Siya din ang tagapaglikha sa lahat ng mga linika at siya din ang tagapaglikha sa anuman maibibigay na epekto ng bawat linika. Ito po ang pangalawa, napaka-importante po ito. Halimbawa, siya po ang lumikha sa kasama sa kanyang linika ay ang apoy. Siya po ang lumikha sa apoy. So ano naman ang kanyang linika na maidudulot ng apoy? Siya din ang lumikha sa epekto na maidudulot ng apoy.
Ano po yung maidudulot ng apoy? Siya po ay makakasunog. Siya po ay sunog. Ganon din, kabilang sa kanyang mga linika ay ang tubig. Siya ang lumikha sa tubig. So siya din ang lumikha sa anuman ang maidudulot ng tubig. Ano po ang epekto, maidudulot ng tubig na epekto? Siya po ay makakalunod. Siya po ay makakalunod. Ganon din yung pangalawa, kasama sa kanyang mga linika, ay yung mga tinatawag na mga gamot. Yung tinatawag na mga gamot o yung mga pagkain. So, dahil sa siya ang lumikha sa kanila, siya din ang lumikha sa anuman maibibigay ng epekto ng gamot. Siya din ang lumikha sa anuman maibibigay na kabutihan ng pagkain. So, ganoon din ang lahat ng mga linika ng Panginoon ay siya din ang naglikha sa anuman maidudulot nila na epekto. So, ang ibig po sabihin na ngayon nalaman po natin na siya po ang lumikha sa anuman maidudulot na epekto ng bawat linikha, ay maari po tanggalin niya yung maidudulot na epekto ng isang linika. Ano po ang para po magiging malinaw sa atin? Para po magiging malinaw sa atin, sana po ay tulungan po tayo ng Panginoon sa pagbibigay ng paliwanag na ito. Halimbawa, yung apoy, ang masasabi po natin na lumikha sa kanya ay ang tinatawag na Allah. Dahil sa katulad ng nabanggit natin kanina, na sinabi ng Panginoon, Allahu khaliqu kulli shay. Ang Allah ang lumikha sa lahat ng mga bagay. So kasama sa kanyang linika ay ang apoy. So naipaliwanag po natin na yung apoy ay anuman ang maibibigay niya na epekto. Ano po ang maibibigay ng apoy na epekto? Siya ay makakasunog. Siya po ay makakasunog. Yung maibibigay ng apoy na epekto, ang tagapaglikha, lumikha sa kanya, yung tinatawag na Panginoon Allah. Allah. So, ang ibig po sabihin, dahil sa ang Panginoon Allah, siya ang lumikha sa apoy, siya ang lumikha sa maidudulot ng apoy na epekto, pwede niyang tanggalin yung maibibigay, maidudulot na epekto ng apoy. Ibig sabihin, hindi makakasunog. Ibig sabihin, hindi makakasunog. Ito ba ay nangyari? Makakapaniwala po tayo na isa sa kanyang mga sugo, isa sa kanyang mga propeta, na siya po ay sinunog ng mga hindi naniniwala sa kanya. Katulad ni propeta ang ama po natin na si Abraham. Siya po ay pinagplanuhan ng masama ang mga taong hindi naniniwala sa kanya hanggat sa sinunog nila. So dahil sa yung apoy na ginawa nila para sunugin si propeta Abraham, ay ang tagapaglikha sa kanya ay ang Allah. Ang Allah. So dahil sa ang Allah ang tagapaglikha sa apoy, siya din ang tagapaglikha sa anuman maidudulot niya na epekto. Ibig sabihin, pwede niyang sabihin o pwede niyang utusan ang apoy na siya po ay hindi makakadulot ng epekto. Ibig sabihin, kahit mahawakan niya ang katawan ng isang tao, ay hindi na masusunog. Dahil sa natanggal sa kanya, nawala sa kanya ang maidudulot niya na epekto. Ito po ang ginawa ng Panginoon Allah
noon sinunog si Propeta Abraham. Tinanggal ng Panginoon ang maidudulot ng apoy na epekto. Ano po ang tinanggal niya? Yung hindi makakasunog dahil ang maidudulot ng apoy ay siya po ay makakasunog pero tinanggal ng Panginoon. Kaya hindi nasunog ang Propeta Abraham, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito ay malinaw na sinabi niya sa banal na kasulatan, banal na Quran, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sa madaling kahulugan, sinabi namin, ya naru kuni, o apoy, ikaw ay magiging bardan, magiging malamig, wasalaman at katamtaman. Katamtaman kay Propeta Ibrahim. So, dahil sa inutusan ng Allah, Panginoon Allah, ang apoy, na siya ay magiging malamig at katamtaman, hindi naman masyado malamig at hindi naman mainit, wasalaman ala Ibrahim. Ang nangyari po kay Propeta Ibrahim ay siya po ay hindi nasunog. Siya po ay hindi nasunog. Sino po ang kaya niyang utusan ang lahat ng mga linikha? Sino po ang nag-utos sa apoy na siya po ay magiging malamig, kay Propeta Abraham? Ang tagapaglikha sa lahat ng mga lilikha. Sino yung tagapaglikha sa lahat ng mga linikha? Yung sinabi niya, Allahu khaliqu kulli shay. Ang Allah, siya ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Kasbilang sa kanyang linikha ay ang apoy. So ito po ay dapat po natin paniwalaan. So ganon din, pwede natin ito isukat o ikumpara sa lahat ng mga linikha. Katulad ng mga gamot ng ating iniinom, isa po ito, kabilang po ito sa mga linikha ng Panginoon, linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil ang Panginoon Allah, siya ang lumikha sa gamot, at siya din ang matatawag na tagapaglikha sa anuman maidudulot na epekto ang gamot. Pwede po sabihin, pwedeng tanggalin. Ano po ang maibibigay ng epekto ng gamot? Siya po ay makakalunas. Siya po ay makakagamot. Pero pwede na tanggalin ng Panginoon Allah ang maidudulot na epekto ng gamot. Ibig sabihin, kahit gaano karami na inumin ng isang tao na gamot, dahil sa uutusan po siya ng Panginoon, tatanggalin ng Panginoon anuman ng maidudulot niya na epekto, siya po ay hindi makakalunas. Siya po ay hindi makakagamot. Siya po ay hindi makakagamot. Ganon din, pwede po natin ikumpara sa lahat ng mga linika. Halimbawa, yung pagkain. Ang pagkain, ito po ay kabilang sa kanyang mga linika at isa sa maidudulot na epekto ng pagkain, siya po ay makakapagbigay ng lakas. Siya po ay makakatulong sa ating pangangatawan. Pero pwede naman tanggalin ng Panginoon anuman ang maibibigay na kabutihan ng pagkain. Dahil siya ang lumikha sa pagkain at siya din ang lumikha sa anuman maibibigay na epekto ng pagkain. Pwede na kahit gaano po tayo nabusog, pero ito ay dahil sa ang gusto ng Panginoon, ito ay hindi makakapagbigay sa atin ng kabutihan at maari po ang maidudulot niya sa atin ay masama.
ilan sa mga tao na sila po ay kumain ng marami, yun ang dahilan kaya po sila nagkasakit. Bakit po? Dahil sa lumitaw na epekto sa pagkain ay yung masama. So isa po ito. Itong pangalawang bagay, dapat po natin paniwalaan. Dapat po natin paniwalaan. So, katulad ng ating dalawang mata, kabilang po ito sa mga linikha ng Panginoon. So, ano po ang maidudulot na epekto ng ating dalawang mata? Pwede, ito ang maibibigay niya na epekto ay makikita po natin, siya po ay makakakita. Lahat ng kanyang makikita ay kanyang makikita. So dahil siya po ay kabilang sa mga linikha ng Panginoon, ganun din ang tagapaglikha sa anuman maidudulot ng ating dalawang mata ay ang Panginoon Allah. Pwede niyang tanggalin yung magiging maidudulot na epekto ng ating dalawang mata. Ang ibig po sabihin ay kahit mayroon po tayong dalawang mata, hindi po tayo makakakita. Ito po ay kahit mayroon tayong dalawang mata, dahil sa tinanggal ng Panginoon ang maidudulot niya na epekto, siya po ay ang mangyayari ay hindi po tayo makakakita. So ito po ang pangalawa. Pangalawa. Ang pangatlo na dapat po natin paniwalaan, ngayon nalaman po natin ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha ay ang Panginoon Allah. Ngayon nalaman po natin ang tagapaglikha sa magiging epekto ng bawat linikha ay ang Allah. Pangatlo, nararapat po sa atin paniwalaan na lahat ng mga linikha ay ang nagmamay-ari sa kanila ay ang Allah. Lahat ng mga linikha, ang nagmamay-ari sa kanila ay ang tinatawag na Allah. Yung mga linikha na nandoon sa taas, 7 kalangitan, lahat ng mga nilalaman ng 7 kalangitan, pati yung hangin, pati yung araw, buwan, mga bituin, lahat ng mga bagay na atin nakikita at hindi natin nakikita, ang nagmamay-ari sa kanila ay ang tinatawag na Panginoon Allah. So kung ganito ang paniniwalaan po natin na ang nagmamay-ari sa lahat ng mga linikha, dahil sa siya ang nagmamay-ari sa lahat ng mga linikha, siya din ang pwedeng mag-utos sa kanila. Siya din ang pwedeng mag-utos sa kanila. Ito ay malinaw na kanyang sinabi sa banal na Quran. Sa kanyang sinabi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ala lahul khalqu wal amru. Tingnan nyo. Ano po ang kahulugan sa kanyang sinabi? Ala lahul khalqu wal amr. Ang Panginoon na Allah, siya ang lumikha sa lahat ng mga linikha. At ganon din dahil sa siya ang lumikha sa lahat ng mga linikha, siya din ang pwedeng mag-utos sa kanila. Siya din ang pwedeng mag-utos sa kanila. Ala lahul khalqu wal amr. Ano man ang ipag-uutos niya na isang bagay sa isang linikha, yun ang masusunod ng isang linikha. Yun ang masusunod ng isang linikha at ito man ay hindi niya matatanggihan. Katulad ng ating naikwento kanina tungkol sa history, kwento kay Propeta Abraham. Dahil sa ang apoy, kabilang sa linikha ng Panginoon Allah at siya din ang pwedeng mag-utos sa kanya. Walang sino man ang pwedeng mag-utos sa apoy, kundi
ang pwedeng mag-utos sa kanya, ang sino man ang lumikha sa kanya. Sino ang lumikha sa apoy? Ang Panginoon Allah. Dahil sa siya ang lumikha sa apoy at siya din ang pwedeng mag-utos sa kanya. So inutusan siya ng Panginoon Allah sa kanyang sinabi, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O apoy, magiging malamig ka at katamtaman kay Propeta Ibrahim. Ang nangyari ay hindi na nasunog ang katawan ni Ibrahim. So ganon din lahat ng mga linikha ng Panginoon, ang pwedeng mag-uutos sa kanila ay ang Panginoon Allah. So balikan po natin ang ating pangangatawan. Lahat ng bahagi, lahat ng parte ng ating katawan, ang lumikha po sa lahat ng bahagi ng ating katawan ay ang Allah. At lahat ng bahagi ng ating katawan ay ang pwedeng mag-utos sa kanila ay ang tinatawag ng Allah. Matatakot po tayo sa Kanya kung ganito ang paniniwala natin sa Kanya. Dahil sa, halimbawa, siya ang pwedeng mag-utos sa dalawang mata. Ibig sabihin, pwede nang utusan ng dalawang mata, hindi ka makakita. Anong mangyayari? Mabubulag po tayo. Siya din ang lumikha sa ating mga puso. At siya din ang pwedeng mag-utos sa ating mga puso. Pwede nang utusan ng ating mga puso na huminto ka. So anong mangyayari? Ma-stroke po tayo. O magkakasakit po tayo. Magkakaroon tayo ng sakit sa puso. So ganun din, siya ang lumikha sa dugo na ito po ay dumadalaw sa ating katawan. So siya din ang pwedeng mag-utos sa ating mga dugo na siya po ay magiging siya ay hindi makadaloy sa ating mga ugat. Dahil siya po ang matatawag na lumikha sa bawat parte ng ating katawan at siya din ang pwedeng mag-utos sa bawat parte ng ating katawan. Kung ganito ang paniniwalaan po natin, ay nararapat po sa atin na magkaroon po tayo ng kumpletong pagmamahal sa Kanya. Dahil sa lahat ng mga kabutihan na ating natatanggap, ay ito po ay lahat nanggagaling sa Kanya. At ganun din lahat ng mga masasama na ito po ay naganap dahil din sa Kanya. Kaya nararapat po sa atin katakutan. Una, nararapat po sa atin, mahalin po natin siya ng buo, mahalin po natin siya ng ganap. Pangalawa, nararapat po sa atin katakutan. Dapat po tayo matakot sa Kanya. Katulad ng Kanyang sinabi sa banal na Quran, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Kanyang sarili para po tayo matakot sa Kanya. Katakutan po natin ang Panginoon Allah. So pangatlo ay nararapat po sa atin, isuko natin ang ating mga sarili sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang gusto na layunin, sa Kanyang gustong layunin, sa Kanyang paglikha sa atin. Dahil po sa iyon ang matatawag na tagumpay ng ating mga sarili at kabutihan ng ating mga sarili. Ano po yung gusto ng Panginoon na layunin sa Kanyang paglikha sa atin? Katulad ng ating nasabi kanina, sa Kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung pagsamba sa Kanya, ito ang layunin niya sa Kanyang paglikha sa atin. Ang pagsamba sa Kanya, kapag naisuko po natin ang ating mga sarili sa Kanyang layunin, sa Kanyang paglikha sa atin, tayo po ang matatawag na taong naisuko niya ang Kanyang sarili
sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Tayo po ang matatawag na taong nagbabalik loob sa Kanya. Dahil sa tayo ang matatawag na nagbabalik loob sa Kanya, napakarami pong mga mahalagang bagay na Kanyang pinaghanda para sa atin. Kabilang po sa Kanyang mga pagkakaloob sa atin na mahalagang bagay ay kahit na puno natin na pagkakasala ang mundo na ito, ay tayo po ay Kanyang mapapatawad. Ibig sabihin, buburahin niya ang lahat ng nagawa natin pagkakasala, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Ito ay naunawaan po sa sinabi ni Propeta Muhammad, ang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon ay katulad ng bagong sanggol, bagong isinilang. Alam po natin yung bagong isinilang, wala siyang nagawang pagkakasala. So ganon din ang taong naisuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa kanya. Yung pagsamba sa nag-isang Panginoon. Alam po natin, yung tinatawag na pagsamba ay napakaraming klase. May pagsamba sa nag-isang Panginoon, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May uring pagsamba sa Panginoon, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pagsasalita. May uring pagsamba, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating pananampalataya, paniniwala ng ating mga gawain ng ating mga puso. May uring pagsamba, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating pag-uugali. So lahat ng mga bagay na ito po ay lahat nilalaman ng relihiyon ng Islam. Kaya ang taong nais niya isuko ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa Kanya, ang nararapat po sa Kanya ay isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa ang relihiyon ng Islam, lahat ng kanyang nilalaman ay ito po ay kinalulugdan ng Panginoon. Ito po ay lahat kanais-nais sa Kanya. So ngayon, ang dapat po natin maunawaan, paano po natin maisuko ang ating mga sarili ng Islam. Ito po ay sa pamamagitan ng unang hakbang, isang hakbang lang. Tayo po ay matatawag na naisuko natin ang ating mga sarili ng Islam. Ano po yung unang hakbang? Ang pagpasok sa relihiyon ng Islam. So, ang pagpasok sa relihiyon ng Islam, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano po ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon? Ito ang pagsasaksi na napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi na sapat na naniwala ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan, parte ng katawan. Kaya nararapat po sa atin na tiyakin po natin na bawat parte ng ating katawan wala silang maikikilos maliban lang sa mga bagay na ito po ay naaayon sa pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig. Kapag naisabuhay po natin na buo ang tatlong bagay na ito, tayo po ay naisabuhay po natin yung pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Tayo po ay matatawag na
pasok sa reliyon ng Islam, tayo po ay matatawag na Muslim at tayo po ay pinaghandaan ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kapilang po sa mga mahalagang bagay na ito ay tayo po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat ng nagawa natin na pagkakasala kahit napuno natin noon ang mundo na ito na pagkakasala dahil sa tayo po ay yumakap, pumasok sa reliyon ng Islam, ay ito po ang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kaya samantalahin po natin ito dahil po sa hindi po natin hawak ang ating mga sarili, hindi po tayo sigurado kung makakaabot pa tayo sa mga darating na mga panahon, para po tayo makasigurado, makatiyak na mapapakinabangan po natin ang napakahalagang bagay na ito. Dahil po sa kahit siya ay hindi naman gaano kahirap sa buhay, hindi naman po ito aabot ng mga ilang minuto ang pagsasagawa sa isang bagay na ito. Pero yung maipagkakalob sa atin ng Panginoon na gantimpala ay sobrang napakarami at hindi mabibilang. Kaya samantalahin po natin ito. So ganito lang, sundin niyo po ako sa aking sasabihin. Itaas po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Lakasan po natin ang ating pagsasalita. Ito po ay sinyalis na ating sinasamba ay ang nag-iisang Panginoon. Siya ang Allah, ang nag-iisang Panginoon. Walang katambal, walang kaagaw. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng tatlong Panginoon. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng maraming Panginoon dahil po sa magugulo po tayo dahil sa sila po ay magkakaagawan ng kagustuhan. So ito po ang kahulugan. So una sa lahat ay tingnan po natin ang ating mga puso. Nararapat po natin maramdaman sa ating mga puso anuman ang ating bibigkasin. Bigkasin natin ito muna sa lingwaheng Arabic tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog. So itaas po natin ng kanang kamay ang ating hintuturo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluh. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin, at ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyong mga minamahal naming mga kapatid. Kayo po ang minahal ng Panginoon. Kayo po ang pinili ng Panginoon sa dami ng kanyang mga linika na ipagkaloob niya sa inyo ang napakahalagang bagay na ito. Nararapat po sa atin magpapasalamat sa Kanya dahil sa tayo po ang Kanyang pinili sa Kanyang mga linika, at mula ngayon tayo po ay pinatawad, Kanyang pinatawad sa lahat ng nagawa na po natin pagkakasala.
katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad na katulad ng bagong sanggol, bagong isinilang ang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng nagawa po natin ng pagkakasala, tao po tayo, likas sa atin ang pagkakasala dahil naman sa tayo po ay isinabuhay po natin ang unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, kabilang po ito sa naipagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Kaya po, congrats sa inyong lahat. Congrats sa inyong lahat. Ganon din, ingatan po kayo ng Panginoon. Kasama niyo ang lahat ng inyong mga pamilya sa lahat ng mga masasama. At ganon din, pagkalooban po kayo ng Panginoon ng lakas upang madagdagan pa ang ating pagsasagawa sa mga gawain pagsamba sa nag-isang Panginoon. Congrats ulit sa inyo.